First Peter verse 1 and 3. Dito po sinabi po dito sa First Peter verse 1, chapter 1 verse 3, all honor to God, the God and the Father of our Lord Jesus Christ. For it is His boundless mercy that has given us the privilege of being born again, so that we are now member of God's own family. Amen. So dito po dito po sa verse na to at ang inilagay ang title po ng ating mensahe is a living a Christian. Amen. So dito po paano po ba tayo mamuhay bilang Kristiyano? Amen. So bago po natin simulan, tayo po muna tumayo at hingin po natin yung banal na Espiritu. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, Lord God, na kami yung dinako, O Lord God, sa gawaing ito, O Lord, upang muli po, O Lord God, ay sasaliksik, O Lord God, ng iyong banal na salita, O Lord. Lord, kung ano man po, O Lord God, ang dungis karumihan sa bawat isa sa amin, O Lord, hinihingi po namin sa iyo, O Diyos, ang kapatawaran, O Lord God, upang kami po, O Lord, ay karapat-dapat na humarap sa iyong pangalan, O Lord. Ganun din po, O Lord God, dinudulog ko po, O Lord, ang mga kapatiran na hindi nakadalo, O Lord God. Kung ano man po, O Lord, ang sakit karamdaman na kanilang nararanasan, O Lord, in Jesus' mighty name, O Lord God, iyo itong mapapagaling, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord God. Dinudulog ko po, O Lord God, sa iyong mensaheng ito, O Lord God, na yung ibinigay, O Lord, ibibigay, O Lord God, sa bawat isa sa amin, O Lord. Lord, inaamin ko, O Lord God, na ako po ay sa lahat sa kaalaman, O Lord God, gamitin mo po ako, O Lord God, patuloy mo po ngay pagkaloob, O Lord, tago mo po ako, O Lord God, sa iyong banal na likuran, O Lord God, upang iyong salita lamang, O Lord, ang mamumutawi sa aking mga labi, O Lord. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng kadakilaan, O Lord God, sa pagmamahal, O Lord God, sa pagpapala na aming tinatamasa, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito po sa verse na ibinigay po sa atin sa 1 Peter chapter 1 verse 3, meron pong nakaano dito na sinasabi po dito, God has given us the privilege. So kung halimbawa po tayo sa ating buhay na magkakaroon po tayo ng pagkakataon, ano po kaya yung gagawin natin? Amen. So dito din po sinabi po rito is of being born again, so that we are now member of God's own family. Sino po ba yung nais? Amen. Sino po ba yung talagang nanamnamin na magkakaroon ka o magiging isa ka sa magiging pamilya ng Diyos? Amen. So lahat po tayo lahat po tayo ng mga nilalang ni Lord, even Christian ka man o kung hindi ka, kung kahit sa mga kakilala natin, pag tinanong mo sila kung gusto ba nila yung magiging membro ng pamilya ng Diyos, natural sasabihin sa iyo nun, amen, di ba? So, yun nga po, bilang dito po sa mensahe na to na you are that we are now member of God's own family. So paano po ba yung pamumuhay natin bilang Kristiyano? Hindi lang naman sasabihin mo na gusto ko yung ganun. Pero paano yung buhay Kristiyano mo? Amen? Paano mamuhay bilang isang Kristiyano? Paano ba natin makakamit ang pribilehiyong maging isang pamilya ng Diyos? Amen? So kung sa ating mga trabaho, merong isang ahead sa atin na magbibigay ng chance sa iyo na pag-aralan mo kung ano yung narating niya. So, kumbaga kung para sa atin naman, pribilehiyo na to eh. Ito na yung pagkakataon eh. Aralin ko na. Gagawin ko na. So dito po sinasabi po, si Lord na po yung nag-challenge sa iyo. Si Lord po yung nagsabi sa iyo na He has given us sa atin the privilege. So kung yung pribilehiyo pong yun,
is dapat po siguro bilang isang tao o bilang nilikha ng Diyos na alam po natin ang lahat ng meron sa atin ay nanggaling sa Diyos, yung pribilehiyo yung binigay sa atin is kukunin na natin. Amen. So, ang tanong dito, living a Christian, bakit o paano tayo mamuhay ngayon bilang isang Kristiyano? May dalawang uri o pamamaraan na pwede nating gawin. Amen. So ano po ba yung mga dalawang bagay na yun? Amen. Ang isa rito is yung one step at a time. Ayun. Kumbaga, one step at a time, So bakit one step at a time? Bakit one step? Bakit ito yung salita, na one step at a time, So kung halimbawa na lang po, yung buhay po natin dati, hindi pa tayo nabibilang sa ganitong gawain, kung yung buhay po natin is parang dahon na laya, Sino yung nakakaintindi ng laya? Parang Bisaya lang yata yung laya. Yung tuyo, yung dahon tuyo, Kung yung buhay mo ay parang dahon na laya, na kung saan ka iihipin ng hangin, doon ka rin papadpad. Amen? Yung papadparan mo o yung babagsakan mo, hindi mo alam kung ito ba ay maganda o hindi maganda. Amen? So paano po ba natin mahalaman yun? Kumbaga yung buhay mo nung una, wala ka pa sa mga ganitong gawain. Yung buhay natin nung una, kahit ako naranasan ko to. Game ako sa lahat. Lalong-lalo na sa mga bagong kaibigan na mag-aaya, ayain ka sa kung saan-saan, hindi mo naman, susunod ka naman sa kanila kahit hindi mo alam kung sila ba ay mabuti o hindi mabuti. Amen? So katulad lang po sa nangyari sa akin, sa buhay ko, share ko na lang po. Lang naman mga half hour lang naman. Yung buhay ko po, nung bagong po kami ng Saudi, is na-assign po ako ng CAFG. Sa CAFG. Tapos doon sa CAFG, bagaman yung accommodation namin, pagtawid mo lang ng highway, Filipino store na. So, naandun yung tambayan ng mga Pilipino. Yung tambayan ng mga Pilipino, naandun din po kami, bagaman baguhan, sabik din kami makipag-usap. Sabik din kami makipag-usap sa mga Pilipino. Kaya doon kami, pagkalabas namin ng trabaho, doon kami natambay. At nung may araw na may kapatiran, may kapwa Pilipino doon na nag-aya po sa amin. Inaya po kami. Kinausap kami noon. Sabi niya, mga baguhan kayo dito, anong kampanin nyo kaya? Yun, sinabi po namin. Tapos sabi niya, pagka Friday ba o Huwebes ba ng gabi, ano yung libangan nyo? Sabi namin, wala sa bahay lang. Bali, 4 kami na Pilipino. At kalaunan, inaya kami. Sabi niya, gusto niyo punta kayo dun sa accommodation namin. At tuwing Huwebes ng gabi, may happy-happy kaming ginagawa. Ayan, meron kaming kunting doon, tropa-tropa. Yun yung ginagawa namin. Tapos, nung siya umalis na, may isa namang dumating. Kami yung bumati. Kami yung bumati sa kanya. Sabi niya, Sir, kumusta po? Tapos parang siya sa amin. Bagong mukha din kayo, Bagong mukha, ngayon ko lang kayo nakita. Sa tagal ko nang nandito, ngayon ko lang kayo nakita. Sabi namin, sir, bago lang kami, dyan lang kami sa tapat ng yan lang po yung accommodation namin. So, nung sabi niya, ganun din po yung niya. Ano ba yung ginagawa niyo pag Huwebes na ng gabi o Friday? Sabi namin, wala po, nasa bahay lang. Gusto niyo, Huwebes ng gabi, ayain namin kayo mag-basketball. Ayun. So ngayon, yung isang kasama namin is, ex-abroad na Sabi niya, dito na lang tayo sasama sa magbabasketball. Huwag na tayo doon sa sa mag-happy-happy. Alak yun. Ganun na yung sinabi niya. So, yun po, shout out po sa kanya. Nasa Abha po ngayon, Yun, dinala niya kami doon sa Sabi niya, sige, dito tayo sa magbabasketball. Ngayon, sumama naman kami. 5:00 eksakto, Tapos, sinabi namin doon sa magsusundo, sa yung nakumausap sa amin, sabi, minag-aya po kasi sa amin na 6:00, pupuntahan niya kami dito.
Tapos kilala niya yung company. So sabi niya, ano oras ba yung out niyo? Sabi namin, 4:00. 5:00 na andito ako, sabi niya. Dadaanan ko kayo. Eksaktong 5:00 na andun talaga siya. Ang iniisip siguro nung takot siya maunahan. Yan. Takot po siguro siya maunahan. Kaya eksakto 5:00 nandun po siya sa amin. Sabi niya, mag-aantay lang ako doon sa tindahan. Sabi namin, sige. So yun po, at nangyari, nung nasama na kami doon, at pag-uwian po namin, wala pong basketball na naganap. Wala pong basketball na naganap. Tapos yung suot pa namin, naka-short, tapos naka-sleeveless, naka-sando. Pero naman, at dinoblehan namin ng t-shirt. Yun po yung namin. So pag-uwi namin sa bahay, nagtawanan kaming 4. Ganda pa ng dala-dala mo pa yung sapatos, yung Yung pala po, yung pinuntahan po namin is Bible study. Yun. Inaya po kami doon sa lugar na yun, nakinig po Bible study. At yun po, sumunod na araw, nakita po namin yung isang tao na nagaya po sa amin ng happy-happy nila. So, kinuwento namin sa kanila. Sabi niya, nung nakaraan kasi, nagantay kami rito, wala kayo. Kaya sumama kami doon sa isang kilala naman nila. Kilala nila yung tao. Sabi, Bible study yung napuntahan namin. Akala namin maglalaro ng basketball. Tapos yun ang sabi niya, kilala ko yan. Si yan, ganito. Tapos yan, born again yan, gumagawa yan ng bawal dito. Tapos yan, pag sumama kayo dyan, marami ng bawal na kayo uminom, bawal na kayo manigarilyo, bawal, ang dami ng bawal sa inyo. Amen? So dito po, bilang isang Kristiyano, dito mo masasabi na ang pagiging Kristiyano po pala ay hindi madali. Amen? Sino ba nagsabi sa inyo na madali lang magiging Kristiyano? So, sa simula pa lang na yon, nakarinig na ako sa kanya ng pangungutya o yung niya sabi ko, isip-isip ko lang, kayo nga, nagtatagay, nagiinuman nga dyan, bawal din naman yan. Sila pa kaya, Bible po yung inaaral po nila. Doon na kami pupunta. Doon na ako pupunta. Kung sa akin lang, doon na ako pupunta. Kaysa naman sa magiinom. Bagaman kasi kami, hindi ako yung po namin is hindi mahilig sa alak. Hindi kami nagiinom talaga. So dito po, bilang, kung magsisimula ka po bilang isang Kristiyano, ay dito ka po magkakaroon ng challenge sa buhay. Amen? Ang pagiging Kristiyano ay challenge sa buhay mo kung saan mararanasan mo yung pangungutya sa iyo. Amen? Maging kaibigan mo man yan. Minsan nga, mangyayari dyan, kapamilya mo pa Amen? Kapuso mo pa. Yun yung kadalasan dyan. Kadalasan na magiging magiging kalaban mo, kung ikaw ay daan-daang umahakbang patungo sa pagiging Christian mo, meron kang mararanasang persecute. Amen? Meron kang mararanasang pangungutya. Amen? Kaya sa pagiging Kristiyano, dapat kung yung sinamahan mong tao isa Kristiyano, magtiwala ka na siguro. Amen? So kasi dito po, sa pagiging Kristiyano, ang pakay po ng Jesus Christ dito sa atin, ang discipleship ng Panginoong Hesus para sa atin ay isa po tong take it or leave it. Amen? Masabi mo to. Ngayon, nasa sayo na yun. Nasa sayo na yun kung tatanggapin mo o hindi. Amen? Basta't binigyan ka ng isang hakbang, halimbawa na lang po sa atin dito na nakarating ka na sa ganito, na nagkaroon ka ng kaibigan na mga ganito. Isa na ito sa mga sinasabing one step na para ka magiging Christian. Amen? So nasa sayo na yon, pero hindi pa rin yun nasa sayo pa rin yun. Amen. Nasa sayo pa rin yun kung tatanggapin mo o hindi. Kaya sabi niya dito, ang discipleship ng Panginoong Hesus ay take it or leave it.
No? Gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa 5,000 katao. Amen. Sino nakakaalam nun? Walang nakakaalam. Yung ginawa po ng Panginoong Hesus sa 5,000 katao, dito niya po pinakain, nung nakaramdam ng gutom, pinakain niya yung 5,000 katao. Isipin mo yun. Ang dami nun, 5,000 katao. Di ba? So kung isa ka doon sa mga 5,000 katao, napakaswerte mo na kung magpapatuloy ka pa. Amen? Subalit ang nangyari sa 5,000 katao, nung magbigay na ang Panginoong Hesus ng kanyang mabigat na turo, ano ang nangyari? Unti-unti na po silang nag-aalisan. Amen? So napakalungkot, ano? 5,000 katao, unti-unti nag-aalisan at ang natitira na lamang ay 12. Lagasan pa ng isa. Akalain mo yon. Sa 5,000 katao, sa 5,000 na kanyang pinakain is 12 na lang yung natitira. Nakikita po natin kung gaano kalaki yung nawawala doon sa kanyang pinakain. Nagbigay lang siya ng kanyang turo, nagbigay lang siya ng mensahe doon sa 5,000 person na, sa katao na yon, nagkakaroon na kaagad ng pagkawala ng iba, paghiwalay ng iba. Amen? So dito po, one step, isang hakbang na ikaw ay dinala sa gawaing ito, ikaw ay nakikinig na salita ng Diyos at gusto mong tumayo bilang Kristiyano, gusto mong tumayo sa Panginoong Hesus at gusto mong tumalima sa kanyang utos. Amen? So kung isa ka dito, kung isa ka rito mga kapatid, ano yung pwedeng mangyari sa iyo? So kung isa ka sa mga gustong sumunod sa nais ng ating Panginoon, kaya siya one step Kaya one step kasi ito yung kaparaanan. Halimbawa na lang, karamihan naman sa atin, nagkaroon lang ng kaibigan, kakilala o kausap dyan at kalaunan, nadala tayo sa gawaing ito. So pagdala sa iyo ng gawaing ito na yung isang hakbang na kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. So yun po, kung gusto mo, kung tinanggap mo yung discipleship ng Panginoong Hesus, kung gusto mong tumalima o sumunod sa kanyang mga utos, ano ang mangyayari sa iyo? Handa mo yung sarili mo, mga kapatid. Amen? Hindi ganun kadali. Sabi ko nga kanina, yung pagiging Kristiyano is hindi madali. So kapag ikaw ay susunod na o makikinig ka na, nakarinig ka na ng mga ganitong gawain, at naandun ka na sa point na yon at gusto mo lang sumunod o magiging Kristiyano, sabi po ng Ephesians 6:12, dito po sinasabi niya, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, against in the spiritual force of evil in the heavenly realms. Amen? So kung yung buhay mo dati, ang mga kalaban mo, pamilya mo, kaibigan mo, o kung ano man yung mga taong nakapaligid sa iyo, dito po sinasabi na ng Panginoon, sinasabi na po ng Diyos dito na hindi na po yung mga taong nakapaligid sa iyo ang magiging kalaban mo, kundi sila rin po ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Amen? Isa na dito yung devil. Amen? Ito na yung binibigay, pinapaalala sa atin na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoong Hesus, handa mo yung sarili mo. Amen? Handa mo yung sarili mo dahil hindi ka makakaranas. Kung yung buhay mo dati maluwag ka, pagka ikaw ay nag-decision na magiging Kristiyano, ito yung magiging kalaban mo. Kung yung mga normal na tao nga, nahihirapan kang banggain. Ito pa kaya, di ba? Spiritual, makapangyarihan. Alam din nila kung ano yung kahinaan mo. Amen? The moment na mag-decision ka sa iyong sarili na sumunod sa Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng matinding trouble sa buhay. Amen? Hindi ka lang gugutumin,
Hindi ka lang magkukulang pinansyal, ano? Maraming pwedeng mangyari sa'yo. Nung hindi ka pa nagko-comment ng iyong sarili sa pagiging Kristiyano, ang buhay mo parang malaya na gawing lahat ng gusto mong bawal. Kahit si pastor nun, hindi ka kayang pagbawalan. Di ba? Na kapag katapos itong gawain na to, pagka nagkanya-kanya na tayo, meron tayong pwedeng gawin na kahit sabihin nating bawal man yan. Amen? Kaya nga kung yung buhay mo dati, na talagang wala ka pa sa pagiging Kristiyano, yung buhay mo dati, parang walang direction. Pag may nagaya sa'yo, sige lang, tara, tagay tayo, tapos hindi. Ganun yung magiging mangyayari. Pero dito sa verse na to, pinapaalala sa iyo ni Lord na hindi na yung mga tao nakapaligid ang magiging kalaban mo. Kaya kung susunod ka sa pagiging Kristiyano, huwag kang mag-expect na madali lang ang buhay Kristiyano dahil pag nag-commit ka na, magiging target ka na ng kaaway. Amen? So dito may pwede nang mangyari sa iyo. Kasi yung kakalaban na sa iyo is makapangyarihan na. May pwede nang mangyari sa iyo. Amen? Kaya kung ikaw ay susunod, talagang dapat yung decision mo sa buhay is buo. Ang tanong, sino ba yung magiging kaaway natin dito? Ito yung magiging kaaway natin. Ang magiging kaaway po natin is isa na sa makapangyarihan at alam yung kahinaan mo at yung kahinaan mo ang pwede niyang gamitin para bumagsak ka sa pananampalataya. Amen? Kaya pagka nangyari yun sa buhay mo, ano yung dapat mong gawin? Napakaano lang nun, tukso, layuan mo ako, ganun. So hindi mo masasabing madali yung pagiging Kristiyano kung isa ka sa mga taong susubukin ng may kapangyarihan din, So dito po, pinapaalala po sa atin ni Lord. Pinapaalala niya po sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay sumunod o mag-comment ng ating sarili sa ating Diyos, dapat magiging handa tayo. Amen? So ano po ba yung mga pwede natin gawin? Ano po ba yung mga pwede mong gawin upang ito'y malabanan? Kasi ang alam natin na pamilya lang, kaibigan lang, mga taong nakapaligid lang sa atin yung magiging kalaban mo. Subalit sa pagkakataong ito, ang magiging kalaban mo ay makapangyarihan na rin at yung makapangyarihan na yon, alam ang lahat ng buhay mo at yon yung gagamitin niya para bumagsak ka sa pananampalataya. Ang ikalawa po, ang pangalawa, ang pwede po natin gawin is be firm in your fight. Maging matatag sa iyong laban. Amen. Kasi pag nandito ka na sa level na to, magkakaroon ka na ng laban dito. Magkakaroon ka na ng laban. Kaya sinasabi dito, be firm on your fight. Excuse po. Sa pangalawa po, sinasabing be firm on your fight. Paano ba magiging matatag sa laban? Amen? So hindi mo masabi, Hindi mo masabi na magiging matatag ka sa laban kung hindi ka nananatiling Kristiyano. Amen? Kasi kung wala ka sa ganitong gawain, yung fight na dadating sa buhay mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung promise ni Lord sa atin. So ito po yung pangalawa, be firm on your fight. At ang verse po na ito ay matatagpuan din po natin sa Ephesians 6, verse 13. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you done everything, to stand. Amen po. So dito po,
kung ano man po yung mga laban o mga pagsubok po natin sa ating buhay, sinasabi po dito ni Lord, put on the full armor of God. Ito po pala yung kailangan po natin. Sa lahat po ng mga pagsubok, sa lahat po ng mga dadanasin po natin sa ating buhay, sa lahat po ng gustong gawin sa iyo ng kaaway, ito po yung sinasabi ni Lord sa iyo, put on the full armor of God. Amen. Isuot mo yung kanyang salita. Ito yung magiging sandalan mo o magiging sandata mo pagdating ng panahon. So ganito ganito tayo pinapatibay ng Diyos upang yung pananampalataya po natin ay hindi babagsak. Amen? So kung nung una pinaalalahanan ka na yung magiging kalaban mo ay makapangyarihan din, so sa ngayon naman, binibigay niya rin sa iyo yung kanyang pangako na gamitin mo lang o mo na lang yung sabi niya rito, put on the full armor of God. Ito lang po yung kailangan mo. Ito lang po yung kailangan po natin. Kasi hindi mo kayang tumbasan yung kapangyarihan ng kalaban pag wala ka nito. Kaya hindi mo talaga gugustuhin kung ano man yung mangyayari sa buhay mo. Lalo na kung hindi mo alam yung pangako po ni Lord sa atin. Kasi dito, magkakaroon ka ng matinding temptation sa buhay na pwede kang mapahamak. Amen? Kung hindi ka balot, kung hindi ka naka-full armor ng ng Diyos, meron pong darating na tukso sa ating buhay. Amen? At ang itong tukso po na ito din po yung pwedeng magdala sa iyo ng kapahamakan. At ang nais po ni Lord po sa atin, binibigay niya na po lahat. Binibigay niya na, pinalalahanan ka na magiging kalaban mo at sinasabi niya na sa iyo na ito yung dapat mong gawin. Amen? So kung sa buhay po natin, kapag nireject po natin yung salita ni Lord, isipin po natin mga kapatid, kapag tayo po ay lumayo, kapag tayo po ay lalayo sa gawain po sa ating Panginoon, hindi po tayo kawalan sa Diyos. Amen. Hindi po tayo kawalan sa Diyos. Kapag ikaw ay dinala sa gawaing ito, iniwan mo yung gawaing ito, iniwan mo yung paglilingkod sa Diyos, tapos yung nire-replace mo? Pag nire-replace mo dito, barkada, maling priority, magkakaroon ka ng temptation na ito yung magiging kapalit ng pagtalikod mo sa paglilingkod sa Diyos, yung magkakaroon ka ng barkada at maling priority. Amen? So kung magkakaroon ka ng maling priority, sa tingin po ba natin, sino yung lugi? Amen. Ikaw. Tayo yung lugi. Alam niyo kung bakit? Sa lahat po nung ayaw ni Lord na lumayo tayo sa Kanya kasi tayo yung malulugi dahil mawawalan po tayo ng eternal life. Amen. So yun po ang ayaw ni Lord na mangyari sa ating buhay. Kaya kapag nakaranas ka ng matinding trouble sa iyong buhay, kapag naranasan mo yung matinding trouble sa iyong buhay, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Sa halip, mag-pray ka, manalangin ka. Yung pagsubok sa ating buhay, naandyan talaga yan. Kaya nga sinabi makapangyarihan yung magiging kalaban natin. Yung pagsubok sa ating buhay, naandyan po talaga yan. At ang tanging hingiin mo sa Diyos, ang gagawin mo sa Diyos, ipanalangin mo at sasabihin mo, hihingiin mo kay Lord na kapag ang pagsubok na ito dumating sa buhay mo, bigyan ka niya ng kalakasan. Kasi yung pagsubok na yan, hindi yan mawawala. Hindi mo yan masasabi na, Lord, alisin mo sa akin yung pagsubok na to. Lord, hindi ko na kaya itong pagsubok na to. Bagkos hihingin mo, Lord, kung ano mo pagsubok sa buhay meron ako, palakasin mo ako. Palakasin mo ako, Lord. Kasi ikaw lang si Lord lang yung magiging kalakasan po natin. Amen. So si Lord lang yung magkakaroon ng katumbas ng kapangyarihan sa mga kalaban po natin.
Kaya sabi po dito, kasi yung bilang tagasunod ka ng Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng suffering for being Christian. Maaari ka din nitong pinsalain. Amen? Kung yung nararanasan mo, short ka sa budget, naugutom ka, kakaroon ka ng sakit, na-scam. Na-scam ka, ayun, ganito yung mararanasan mo. Pero subalit, sa pagsunod mo sa Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng suffering for being Christian, maaari kanyang pinsalain, bagaman ikaw, maaari sa ating buhay, sa akin, sa trabaho ko. Sa trabaho ko, meron pwedeng mangyari na maputulan ako ng kamay, maputulan ako ng paa. Ito yung pinsala na pwedeng gagawin sa iyo. Kahit nga po yung lingkod ng Diyos, di ba? Si Job, kung paano po siya pininsala. Kahit yung mga anak niya nga di ba? Nawala sa kanya. So ganun po magpinsala yung kaaway. Kaya kapag ikaw ay susunod at lilingkod na sa Diyos, dapat magiging ready ka. Magiging ready ka sa lahat ng bagay. Kasi hindi lahat ng pagiging Kristiyano ay madali. Dito sinusubok kung yung pananampalataya mo sa Diyos o kung yung tiwala mo sa Diyos ay naandun. So dito po, at sinasabi po rito, suffering for being Christian na maaari kang pinsalain. 1 Peter 4 verse 12. Dear friend, do not be surprised at the very ordeal that has come on you to test you as to something strange were happening to you. Amen? So dito po, basahin ko po sa Tagalog. Dito po pala yung 1 Peter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas. Amen? So kung magkakaroon po pala tayo ng mga trouble sa ating buhay, hindi na po pala tayo dapat magtaka. Amen? So bilang isang Kristiyano, so bilang tao na gusto mong tumalima o susunod sa nais po ng Diyos, huwag ka nang magtaka kung ano yung mga trouble na darating sa buhay mo. May mga trouble na talagang sasaktan ka. Amen? So dito po, bagaman dito sa verse na ito, sinasabi na po ni Lord, pinapaalala na po sa atin ng Diyos yung pwedeng mangyari at bilang isang Kristiyano, kung patuloy kang tatalima sa kanyang utos, maraming pangako ang Lord na pwede mong gawin. O na dito yung Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ito po yung sinasabi po ng Deuteronomy 31 verse 8 and Deuteronomy 20 verse 4, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. So dito po, hindi lang yung paalala, kundi yung pangako po ni Lord sa iyo kung paano Kanya pagtatagumpayin. Amen? Exodus 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? So kailangan lang po ni Lord manatili ka sa Kanya. Amen? Kumbaga, sa lahat ng mga trouble, sa lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Diyos. Lord ang lalaban para sa iyo. Ibibigay niya sa iyo yung katagumpayan na pinapangako niya sa atin. Amen? So dito po, sa mga verse po na to, dito po natin makikita na kung paano po tayo, kung gaano po tayo kamahal ni Lord. Kung gaano niya po tayo inaalagaan, kung gaano niya po tayo iniingatan, at kung gaano niya po sinasabi sa atin na ayaw niya humiwalay sa Kanya. So paano po ba tayo magkakaroon ng eternal life?
sabi po ng Matthew 6:33, no, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So eternal life, kung gusto mong magkaroon ng eternal life, kung gusto mong sumunod sa Diyos, kung gusto mong makakuha o makamtan yung kanyang mga pangako, saliksikin mo. Amen? Saliksikin mo, yun lang yung sabi ni Lord but seek ye first the kingdom of God. Amen? Dito po sa mga pangako po ni Lord na to, alam po natin na yung mga pangako po ni Lord, wala pong sumasablay doon. Walang hindi binibigay. So, ang gusto ni Lord na magkaroon po tayo ng eternal life. Amen? Kasi pag dumating po tayo sa punto na halimbawa na lang po, yung buhay po natin is wala pang direction. Pag dumating tayo doon sa point na yung buhay po natin is pansamantala lamang, alam po natin yan. Mawawala at mawawala tayo. Pagdating po doon sa point na haharap ka sa Panginoong Hesus at sasabihin sa iyo ni Lord, narito yung susi ng kaligtasan, bigyan mo ako ng dahilan, ng magandang dahilan para ipagkaloob to sa iyo. So ano yung sasagot po natin? Nakikitagay po ako doon, Lord, Jesus. Nakikibarkada po ako gumawa po ako ng mabuti. Naglalaba ako, Lord. Gumawa po ako ng mabuti sa kapwa, Lord. Ganun yung isasagot natin. Paano kung latagan ka ni Jesus Christ na ito yung ginawa mong mabuti, ito yung ginawa mong masama. Hindi pa nga nangalahati yung ginawa mong mabuti sa ginawa mong masama. Paano ibibigay sa iyo yung susilong kaligtasan? Amen? So kung patuloy po tayo, kung patuloy po tayong sasaliksik po sa salita po ng Lord at kung patuloy po tayo tatalima sa pagiging Kristiyano, doon po natin makikita, doon po natin makikita yung mga pangako po ni Lord para sa atin at para po sa ating eternal life. Alam niyo po ba na yung pinaka-highest calling po sa atin ng Panginoon bilang kanyang tagasunod? Yung pinaka-gusto po talaga ng Panginoon na gawin po natin bilang kanyang tagasunod. Yung magiging katulad po tayo ni Jesus Christ. Yung isa, yung magiging katulad ka po ni Jesus Christ na magsilbi kang ilaw sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Na magsilbi kang ilaw sa sanlibutan. So paano po tayo magkakaroon ng ilaw kung tayo po ay hindi mananatili bilang Kristiyano? Paano mo makakamit yung pagiging mabuting Kristiyano o paano ka susunod sa ating Panginoong Hesus kung hindi mo sasaliksikin ang kanyang mga pangako. Amen? So dito po, napakaganda po nung calling po sa atin ni Lord. Napakaganda po nung calling sa atin ni Lord. Kasi kung patuloy po tayong tatalima sa kanyang mga gusto, sa lahat ng kanyang mga nais na gawin sa iyo, ang lahat po ng kanyang mga pangako, makakamit mo bilang isang Kristiyano. Amen? So kung gusto mong manatili o kung gusto mong magkaroon ng priority sa buhay, isipin mo kapatid kung paano ka magkakaroon ng eternal life. Amen. So dito po sinasabi at pinapangako po, sa Bible po makikita mo napakaraming pangako na kung paano ka magkakaroon ng eternal life. So kung tayo po ay patuloy sa gawain ito, hindi lang tayo yung makikinabang nito. Buong pamilya po natin magkakaroon po sila ng kaligtasan, magkakaroon po sila, magiging wika ng salita ng Lord para sa kanila. Amen po. So dito po at nawa po dito sa tatlong verse, sa last verse na binigay po sa atin ni Lord, dito po sana ay magkakaroon po tayo ng kagalakan na yung pangako po ni Lord sa atin is totoo. Amen. Amen po. So yun po at tayo po tumayo. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos,
sa oras na ito, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa mensahe, O Lord. Nawa po, Lord God, ang mensaheng ito, O Lord God, ay tumimo, O Lord, sa aming mga puso at isip, O Lord God. Magiging daan, O Lord, at lahat po ng mga trouble sa aming buhay, O Lord God. Kung ano man po yun, O Lord God, alam po namin, O Lord God, na ikaw po ay may sapat na kapangyarihan, O Lord God, upang ito po ay ibigay mo, O Lord God, ng kalakasan sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po ng bagay, O Lord God. At ganun din po, O Lord God, sa mga nakikinig, O Lord, na nawa po, O Lord God, ito po ay magiging silbing tinapay, O Lord God, sa kanilang buhay, na may bahagi din po nila, O Lord God, sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila, O Lord God, at magiging silbing ilaw, O Lord God, ng sanlibutan, O Lord, gaya ng iyong ipinangako, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat po ng bagay, O Lord God, at sa lahat po ng katagumpayan, O Lord God, at sa lahat po ng pagpapala, O Lord, na aming tinatamasayan. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.